Hello children! Welcome sa ating aralin ngayon sa Mathematics Quarter 2, Week 7, Day 1. Ang ating objective at the end of the lesson, the learner should be able to add 1-digit and 2-digit number which sum up to 100 in vertical form without regrouping. Ngayon, ayan, drill muna tayo. So, 67 plus 20. 7 plus 0 is 7. And 6 plus 2. O, 6 nasa isip. 6, 7, 8. So, the answer here is 8, 87. Next, 23 plus 30. O, ito muna ang una ha. 3 plus 0 is 3. Then, 2 plus 3 is 5. So, the answer here is 53. Next, 82 plus 10. So, 2 plus 0 is 2. Then, 8 plus 1 is 9. So, the answer here is 92. Next, 4 plus 0 is 4. Then, 3 plus 4 of 4, 5, 6, 7. So, the answer here is 7, 74. Next, 39 plus 20, 9 plus 0. Ito, 9 ang sagot. Di na kayo magbibilang. Then, 3 plus 2, 3, 4, 5. So, the answer here is 5, 59. Next, 56 plus 40. 6 plus 0 is 6. O, ito rin sagot, no? Kung ano yung pila sa 0, tandaan ha, yun din ang sagot. Di na kayo magbibilang. Then, 5 plus 4. 5 nasa isip, 4 nasa kamay. So, 5, 6, 7, 8, 9. So, the answer here is 9, 96. Next, 53 plus 40. 3 plus 0 is 3. 5 plus 4. O, 5 nasa isip, 4 nasa kamay. So, 5, 6, 7, 8, 9. So, 93 ang sagot. Next, 64 plus 20. 4 plus 0 is 4. Then, 6 nasa isip, 2 nasa kamay. 6, 7, 8. So, the answer here is 8, 84. So, ngayon, our learning objective is to add 1-digit and 2-digit number with sum up to 100 in vertical form without regrouping. So, alamin ang sum ng 52 at 34 at ipaliwanag ang inyong sagot. So, maaari niyong gawin ang horizontal form. Pag horizontal, yung pahaba o yung vertical form sa pag-solve ng sum. Pero mas maganda kung saan kayo mas convenient, kung saan kayo mas nadadalian, yun yung gagawin nyo. O, dito muna tayo. Natatandaan nyo pa ba to? O, gawin natin to. Expanded form. Pag sinabing expanded, pahahabain natin. So, decompose muna natin. 52 is 50 plus 2. 34, 30 plus 2. Then, dito ilalagay yung nasa tens. 50 plus 30. Dito yung nasa ones. 2 plus 4. Then, let's add 50 plus 30 equals 80. And 2 plus 4 equals 6. 80 plus 6. 86. Yan. So, maaari nyo rin gawin ng ganito. 5 plus 3. Oh, ito munang nasa 10. Nasa 1s. 2 plus 4 is 6. Then, itong nasa 10s, 5 plus 3 is 8. So, the answer is 86. Pag ganito, medyo nakakalito kasi, no? Horizontal form. At pwede rin nyo rin gawin itong ganitong vertical form. So, 52, ida-decompose natin, 50 plus 2, 34, ida-decompose, 30 plus 4. Then, saka ipa-plus, 2 plus 6, 2 plus 4 is 6. Then, 50 plus 30 is 80. Then, 80 plus 6 is 86. Yan. Or, ito yung pinakasimple. 52 plus 34. So, 2 plus 4 is 6. 5 plus 3 is 8. Okay? Yan. So, maaari ninyong gamitin ang vertical o horizontal form sa pag-solve ng sum. Ngunit mas mabilis gamitin yung vertical form o yung pababa. O, kagaya nito. Sa pag-add ng 2-digit number na vertical form, kailangan na magkatapat ang nasa ones at saka nasa tens na place value. So, kagaya nito, 16 plus 13. So, nilagay ko dito sa place value chart para maintindihan nyo. Ito yung 16, ito yung 13. Okay? So, yung 6 at 3, magkatapat sa ones at yung dalawang 1 nasa 10. So, 6 plus 3 is 9, and then 1 plus 1 is 2. So, the answer here is 29.
paano kung ang dalawang addends ay magkaiba ng bilang ng digit kagaya ng 24 and 5? Paano ito isusulat in vertical form? O, ano ba ang place value ng digit na 2? Ito ay tens at ang 4 ay ones. Ang place value naman ng 5 ay ones. So, dito, yan, ganito dapat, 24 plus 5. Bakit magkatapat yung 4 at 5? Kasi pareho sila ng place value. Pareho silang ones. Hindi nyo pwedeng dito ilagay yung 5 dahil magkakamali kayo ng sagot kasi ones ito. Hindi yan tens. Kaya dapat dito siya nakalagay. So, 4 plus 5 is 9. Then, dahil walang katapat itong 2, ibababa nyo lang yan. 29. Okay, so bakit kailangan nating ilagay ang mga digits sa tamang column? Kasi magkakamali kayo ng sagot. So, ngayon, kuhanin yung show me board nyo at sagutan ang sumusunod. O, isusulat nyo. 37 plus 2. Isusulat natin in vertical form. So, ganito siya isusulat. 37 plus 2. So, i-plus muna natin yung 7 at 2. Yung 7 nasa isip. 7, 8, 9. Then, 3, ibababa natin. O, 3 yan. 39. Next, we have 54 plus 4. O, ganito dapat ang itsura niyan. 54 plus 4. Magkatapat yung dalawang 4 kasi pareho silang nasa ones na place value. So, 4 plus 4, yung isang 4 nasa isip. Kung nahihirapan pa rin kayong pagsabayin to. 4, 5, 6, 7, 8. Kung alam na nung iba, kaya na nang hindi nagbibilang, very good. So, ang sagot dito ay 8, then ibababa lang natin yung 5. So, the answer here is 58. Okay, next tayo. 70 plus 8. So, ganito dapat ang itsura niyan. 70 plus 8. Magkatapat itong si 0 at 8 kasi pareho sila ng place value. So, 0 plus 8 is 8. Then, ibababa natin yung 7. 78. Next, 5 plus 70. O, nandito yung 5, tas nandito yung 70. Okay? So, 5 plus 0 is 5. And then, ibababa natin tong 7. Ha? O, ganyan dapat yan. Next, we have 3 plus 45. So, ganito natin siya isusulat. Yung 3 nasa ones. Yung 5 nandito din sa ones. Then, yung 4 nandito siya. So, 3 plus 45. So, 5 plus 3 is 8. And then, ibababa lang natin yung 4. Sagot ay 48. Next, we have 81 plus 2. So, ito si 81. Then, 2. Magkasama si 1 at 2. Ito yung magkatapat kasi sila yung pareho ng place value. So, 1 plus 2 is 3. Ibababa natin yung 8. Kasi wala tayong ipa-plus sa kanya. So, the answer here is 83. So, ayan. Gawin nyo to. Okay, yan. Gawin nyo itong ating activity na ito. O, ilalagay nyo dito. Nandito na yung isusulat nyo ha. Kasi dito may mga nawawala. Kagaya dito, 34. So, ibig sabihin 4 yung nandito. Then dito, 40 plus 8. O, 4 yung nandito. 5 plus 70. O, 70 yung nandito. Okay? So, paano natin isinusulat ang mga digits in vertical form? So, pababa lang yon mga bata. Okay? O, paano malalaman ang sum? Dapat pagsamahin natin yung pareho na, ang place value. Okay? So, you can do this again. Isulat to sa papel. Paano nyo to isusulat? Write this in vertical form. O, 34 plus 4. So, dapat alam nyo kung saan nakatapat yan. Okay? Isusulat nyo sa tama. Kasi pag mali, mamamali ang sagot. Kapag hindi na ilagay yung number dun sa tamang place value, hindi kayo makakakuha ng tamang sagot. So, mahalaga na ilalagay nyo yung mga numbers sa tamang place value. Okay? So, yun lamang. Thank you so much. Yan, abangan ang ating susunod na lesson.